Pag maliliit, tama ha? O kamusta ka lang? Kapag Tagalog, alata. Malalaki. Ano sabi niya na sinabihan mo? Sino yung Bagayan mo maya ako. Ano tayo? Para pinala na. Oo! Kasi bibili na. Tugsag na tayo. Pangalawang tanong ko. Ito mo na tayo. Ito tayo. Maya pangalawang tanong. Ako lang tanong. Ipilay na ito. Ito na tayo, no? Ito na tayo kapag nito natin sila. Dalawang mga ito. So tayo ay nagsisimula na.
mga ultimate todo, kami po ay narito. Tulad nyo ay aming purihin. Kami po ay magbigay ng panahon at oras sa lugar sa po sa mundo. Sa pagkato ang tayo natulot upang kay aming purihin. At lain ang kapalit namin sa mga. Lord, narito ang bayan, narito ang mga anak sa Lord, na magbigay ng panahon, O Diyos. Ikaw ang nakakalam sa kanila sa Lord, at nakakilala mo sila uray, sapagkat sila'y pinili mo sa Lord, o pang pagpinturan sa Panginoon, o pang pasalamatan ka, isambay sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay, pagsubok man wala sa Panginoon, ay narito sila sa Panginoon para papurihan ka at pagpinturan ka sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord sa mga utulugan sa kong kami samahan. Patuloy niyo kong pagpalain sa lahat na narito. Pati ang mga papuling awit na aming awit sa Panginoon o kang kay aming walang isip. At pagkilayin at ang maling Panginoon sa mga utulugan. Patuloy niyo mga salita na mapapakinggan ang basa namin. Ito'y maging daluyan ng iyong mga pagpapala at kalakasan ng basa sa aming Panginoon. Pati na mga kapatila na wala pa po sa lugar ng Diyos, huwag po patuloy ko na magpala sa mga oras ng lugar. Hallelujah. Patuloy po natin po ng Diyos. Hallelujah.
isang pusong tapat. Isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, na walang alilangan. Isang pusong pinili mo, na ika'y paramayan. Ano ko ay pabuti sa'yo lamang. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, na walang alilangan. Isang pusong pinili mo, na ika'y paramayan. Ano ko ay pabuti sa'yo lamang. Ano ko ay pabuti sa'yo lamang. Ay sumasabihan sa liwanag iyong kabanalan. Iyan ay sa'yo buong paramalan. Ang lahat ng kahurian sa'yo'y nakalaan. Purihin ka, Panginoon. Kapangyarihan mo'y panghabang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasayyan. Ang dakilang ngalan mo'y itatag sa aming buhay. Minsan pa ako aming pagsasahan. Sa'yo'y lumalaki. Ganito masanggal sa liwanag iyong kabanalan. Iyan ay sa'yo buong paramalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo'y nakalaan. Purihin ka, Panginoon. Kapangyarihan mo'y panghabang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasayyan. Ang dakilang ngalan mo'y itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo'y itataas sa aming buhay. Ayun, Lord, purihin ka, Panginoon, sa Hospital God. Mga awitin ng Diyos ay naalay namin sa iyo. Bilang papuri at pagsamba namin sa Panginoon sa lugar ko ito, God. Lord, dalahin ko sa Lord ang mga awitin ng Diyos ay magbigay ng kagalakan sa kapayapaan sa puso ng bawat isang narito sa Panginoon. Na ikaw ay kanilang mapapurihan, mauwitan at magkakila sa Panginoon. Dito sa katotohanan, narito kami sa Panginoon sa ilang pangalan sa Panginoon. At narito kami o Diyos sa patuloy ng pakayag at yung mabuting balita sa Panginoon na nagdudulot ng kaligtasan, na nagdudulot ng kapayapaan at pagpapala ng nagsimula sa Diyos. Kaya God, palayo mo ang lugar nito, Diyos, at ang lahat ng narito, Panginoon, na nagbigay ng panahon at oras upang purihin ka at kapilain ka na kasama namin sa ito. Kaya Lord, kailangan namin samahan po kami sa mga hospital, God, mula sa simula hanggang matapos. Ikaw ang aming kata at katakilain ang kapapurihan sa pangalan ng mga anak at banal na Diyos sa pangalan ng Lord sa lahat ng Diyos sabi na Amen. Ayan, so purihin ng Diyos at kumbaga sa ay Sabado na naman, kaya tayo po ay narito at kami po ay nagagalak at natutuwa na
kayo po ay nagkaroon ng panahon at oras na makasama namin sa gawain ng Panginoon. Kahit kaunti lang po tayo dahil sabi naman ng Biblia, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, ngunit maluwang ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Ibig sabihin, talagang ang meron lamang ang makakasumpong lamang nito yung may desire na maging maganda ang kanyang buhay. Kung may desire ka sa mundong ito na maging magandang buhay mo sa mundong ito, dapat hindi mo i-desire sa puso mo yung makamtan mo ang buhay na walang hanggan. No? Kasi doon, wala nang paghihirap doon. Hindi ka na maghahanap buhay, hindi ka na mag-negosyo, hindi ka na magtatrabaho, at doon ang daanan natin doon ay lantay ginto. No? Kailan mangyayari yon? Kapag namatay na po tayo. Ayaw nyo po sa hindi may deadman tayo o wala, dumarating yung kamatayan na hindi natin inaasahan. No? Kaya kumbaga hanggat buhay po tayo, bigyan natin ng panahon ang Diyos. Kasi baka biglang mawala tayo sa mundong nito, na wala tayong panahon sa Diyos, kung mahirap ka na dito sa lugar nito, mas mahirap ka pa sa patutunguhan mo. Kasi doon, interno po yun, mainit. Kung hindi mo kaya ang init dito, hindi mo kakayanin doon. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, nagbibigay ka ng time at panahon para sa iyong buhay spiritual, para sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa, sa kabilang buhay, tiyak na makakamtan nyo po ang pangako ng Panginoon. So hindi naman siguro mahirap ang dumalo, mag-umatin, di ba? Yung makikinig lang tayo, malaking bagay na po yun. Kasi sabi ng Biblia, higit na mahalaga ang nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba naalala mo si Marta at si Maria? Si Marta busy sa kagagawa ng pangailangan dito sa mundo. Pero sabi ng Diyos sa kanya, Marta, Marta, naniligalig ka sa mundo nito. Masigit na mahalaga ang ginagawa ni Maria sapagkat siya ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, higit mahalaga nakikinig. Amen po ba? Amen? Kaya kami po yung nagagalak at natutuwa po sa inyo sapagkat kayo ay nagbibigay ng panahon at naniniwala po kayo na darating ang panahon na pag-alis natin sa mundong ito ay mayroon po tayong malilipatan, no? No? Sino po naniniwalang lilipat tayo? Lilipat po ba tayo? Hindi dito sa mundo, ha? Hindi sa baras. Hindi sa baras, ha? Walang permanente dito. Ayan. Dito sa mundo, walang permanente. Hiram lang ang ating buhay. Ang ating pinaniniwalaan. Darating at darating ang panahon. Wala pa. Yan. No? Darating yan sinasabi talagang naiintindihan ni sister yung kanyang kalagayan po natin. Kasi kapag namatay na po ang tao, wala na po siyang pag-asa na makamtan yung kanyang inaasam kung namatay siyang walang pananampalataya sa Diyos. Namatay siyang walang panahon sa Diyos. Yung kanyang inaasam na buhay na walang hanggan, hindi mapapapa sa kanya yon. Pero kapag namatay tayong naglilingkod at nanampalataya sa Panginoon, 100% dadalhin tayo ng anghel sa piling ni Abraham. At doon ay aaliwin tayo. No? Aaliwin po tayo doon. Kaya kami po ay nagagalak at natutuwa dahil nagre-response po kayo tuwing pumupunta po kami rito. Ang iba nagtatago kapag pumunta na kami rito. No? Iniilag. Yan, nandun naman sila, pastor. Sa isang oras lang po tayo, hindi po tayo tatagal, no? Isang oras lang po tayo. Ang isang oras po yan, malaking bagay na po yan para sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Lord, ang pagkaisan dito sa lupa ay pagkaisan doon sa langit. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag napagkaisa natin, isang oras lang po ang ating gawain, ibig sabihin, accept po yan doon sa langit. Ang yung mga pangalan po yan ay nakalista po doon sa langit. No? So, kaya, supurin ng Diyos, at kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na hindi po kayong nagsawa sa amin at hindi po kayo nang hinawa kung kami nga ba ay totoo o hindi. Kami po ay totoo. Kami pong mga pastor at naglilingkod po kami kay Kristo.
Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Na kay Kristo lamang po andang papuntang langit. Kaya narito kami, hindi upang itaas ang aming sarili, narito kami upang ipakilala po sa inyo ang ating tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. Amen? Gawa 4:12, Kristo Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, purihin ng Diyos. Kaya ang tanong, handa na ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen? So, tawagin pa natin si Pastor Ramon na siya pang magdadala po ng mga mensahe Maganda sa nga puso. po natin lahat. Dito kayo maganda yung topic na. Yan. Kasi, Papalay yung mga bata na nakikinig din sa salita ng Diyos. ano ang hinihintay na ano ang naghihintay kayo na harap sa bawat isa sa atin. Kailangan, sabi ng ating pastor, mayroon kang pananabik na makinig sa salita ng Diyos. Kasi may sinabi ang Panginoon sa Kristo sa Bible, kung pala mayroon kayong Biblia, sabi ng Panginoon, ang sino mang magkaila sa akin, magtatwa, itatatwa ko rin naman siya harapan ng aking amang kalangit. Ang ibig sabihin magtatwa, hindi kita kinikilala, ini-ignore mo siya, binabaliwala mo siya. Sabi ng Panginoon, sino mang tao na binabaliwala ako, nananawagan ako. Sorry po ha, hindi ko kayo dinidiretso, pero ito ay pagtutuloy sa atin ng Panginoon. Sabi niya yun, ibalik, sabihin mayroong magandang pananaw. Ang sino mang kumilala sa akin, sa harapan ng maraming tao, ay kikilalanin ko rin naman siya sa harapan ng aking amang sa langit. Parang ganito lang yan, napakasimple. Kunwari, napadpad kayo sa lugar namin, may handaan, Sister Evelyn, ay, pastor mo yun ha. Pastor, hindi ba makagkain na, gugutom na. Hindi ko sabihin na, ay, hindi kita kilala. Sino ka ba? Anong mararamdaman mo? Bakit ba? Naman si pastor, nag-Bible study, hindi na ako kilala. Ano masakit yun? Nakuha niyo yung punto ko? Hindi kita kilala, sino ka ba? Itatatwa kita. Bakit? Sabi ng Panginoon, itinatwa mo siya, itatatwa. Pero, kapag binibigyan niyo siya ng panahon, hindi kayo tatatwa ng Panginoon. Bago lahat, bago tayo mag-aral, makinig, maganda po ito na pag-aaral natin. Mabuksan po ang ating kaisipan na matagal nang natutulog. So, bago tayo magsimula, nanalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, isang may likha ng langit at ng lupa. Lahat ng bagay, Panginoon, na aming nakikita, hindi man nakikita, aming nahahawakan o hindi man nahahawakan, Panginoon, ito ay gawa ng kamangha-mangha namin Diyos na maging ang aming buhay, ang aming lakas, ay pinahiram niyo po sa amin. Ang layunin, mayroon kayong malalim na gagawin sa amin, Panginoon. Maging ang aming buhay, paggising namin sa umaga, buhay pa kami, wala kaming karamdaman, nakakaraos kami sa aming pangaraw-araw sa nangangailangan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi nanggagaling sa aming lakas. Hindi ang lahat ng ito ay ayon sa iyong walang hanggang panukala. Bago pa man isakang isang libo. Maraming salamat po sa mga oras na ito na iilan ang magpaunlak ng iyong paanyaya na makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin o Diyos na patuloy na bigyan mo po sila ng unawa, buksan mo po ang kanilang puso na maunawaan nila at mayroon silang isasagot kung ano man pong pag-aaral mayroon kami sa mga oras na ito na aming pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat, bago kami magsimula, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na ito hindi kalugod-lugod sa harapan mo. Salit, hindi po namin kayo pinapangunahan, hindi po namin kayo inuutusan, kundi ito yung panalangin na pagsusumba mo.
Naturuan mo ang aming puso, Panginoon. Dahil ang aming puso, sabi ng iyong propeta na si Jeremiah, ang aming puso ay likas na sinungaling at mandaraya. Kung paano mo po tinuruan ang puso ng inyong lingkod na si Haring David, ganoon din po kami, Panginoon. Magamat si Haring David, tinaguri ang malapit sa puso mo, hindi siya nakaligtas sa kasalanan, lalo tigil sa lahat, kay Urias at kay Bathsheba. Hindi man namin isa-isahin, Panginoon, alam ninyo ang pagkakasala sa Haring David. Paano pa kaya kami, Panginoon, na ang iyong awa at biyaya lamang ang nananalaytay sa aming buong pagkatao sa kaluluwa. Nangyari po ang kalooban mo, Panginoon, upang masunod namin ng mas lalong malaliman pa ang iyong kalooban. Salamat po. Ang lahat ng ito, O Diyos, patuloy namin itinataas sa iyo, purihin ko kayo, magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sagot ka, ha? Ito may yasin mo, walang bayad. At hindi kita sasabihin, mali yan, di. Sagot ka lang, ano panalangin. Sagot ka. Ito, ano pangalan niyo, sister? Rosalie, sagot ka. Ito, sagot ka. Walang bayad ang sagot. Walang bayad. Hindi ko sasabihin, mali ka. Ito ko lang na mabuksan ng inyong kaisipan, ha? Para tayo nag-aaral, di ba? Pag nag-aaral nga tayo sa sikular, di ba nag-aaral elementary, lahat ng tinuro tayo, di ba? Pag nag-aaral tayo, nagkikinig ka sa teacher, di ba? Pag may teacher na mabangkit, di ka nakikinig, babatayin tayo na elementary. Hoy, makinig! Di ba? Madalas ako batayin dyan sa Amado. Ay, kung buhay ka ba si Mr. Agfalsa? Ha? Mr. Agfalsa, malupit na teacher yun, sayang. Kaya ako nung mahilig ako sa kwento-kwento eh. Inikwentuhan ko, ay makinig ng dalawa kami, makinig! Pag nanggigil yun, hindi na eraser, isa pasos na yun, may takong. Kaya mahalaga ang pag-aaral. Kasi kapag nakikinig ka sa pag-aaral, mayroon kang matututunan. Huwag mo, pag hindi ka nakikinig, bulakbol ka, wala kang matututunan. So, malaya pong sumagot ang lahat. Kaya, handa na makinig. Handa na ba? Sumagot kayo, ha? Kasi madalas sabi ko nga, pag ako nagtuturo, kung maaari na, magdala kayo ng bulletin at notebook. Anong sinasabi ko, sulat nyo. Yung mga mahalagang sinasabi ko, sulat nyo. Bakit? Kasi alam nyo ang kaaway, mandaraya. Mandaraya ang kaaway. Hindi nyo ba alam si Satanas na sa tabi natin? Bawat salita ng Diyos, inaagaw niya, kinukuha niya. Ay sabi ng Bible eh, ano ang layunin sa Satanas? Para hindi ka maligtas. Hindi ka sumampalataya. Inaagaw ang salita ng Diyos. Kaya kailangan meron kang bullpen. Si Satanas walang dalan yun. Matalino lang siya. Bullpen at notebook. Kung ano sinasabi ko, pag-aralan nyo. Pag uwi nyo sa bahay nyo, pag-aralan nyo. Kung totoo bang sinasabi ko, o nasa Bible bang sinasabi ko. Mamaya, biktima na nga po tayo ng malaking rebellion eh. Upo tayo ng upo, hindi naman natin alam yung sinasabi. Kaya dyan, maraming amen, amen. Naintindihan nyo bang amen? Amen ko ha. Amen. Ano ibig sabihin amen? Okay, handa na po. Amen. Okay. Sagutin nyo ha. Ito ang unang tanong. Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Sabi nga ng Diyos, ibigin mo ako ng ibigin kita katulad ng pagmamahal. Ulitin tanong ko ha, sagot niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng pagmamahal, ng buong lakas. Tawag doon utos. Ten Commandments. Ang tanong ko, ano ang pinakamahalaga sa bagay? Sa kanya, yung utos ng Diyos. Hindi, sa mga salita ng Panginoon. Hindi, sa salita ng Diyos. Marami nakikinig eh. Tama? Ikaw, sister na. Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Bibigyan ko kayo ng example para makasagot kayo ha. Magkaiba yung paragraph pinakamahalaga at iba ang mahalaga.
Alam naman po natin yan, di ba? Magkaiba yun, ha? Iba ang mahalaga, iba ang pinakamahalaga. Parang ganito, si Sister, pangalan nyo ulit, Bilin, nagluto ng pansit. Yung tinikman ko, ang sarap. Yung nagluto ka ng pansit, kita ko, pinakamasarap. Nakama, sa kanya masarap lang, sa'yo, pinakamasarap. Kaya ang tanong ko, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Bible, Bebe, Kaka. Diba, kunwari, mahalaga muna tayo bago sa pinakamahalaga. Mahalaga ang pamilya, tama? Mahalaga ang edukasyon. Mahalaga ang trabaho. Mahalaga ba ang pera? Hindi. Mahalaga. Mahalaga may bahay ka. Mahalaga yung may hanap buhay ka. Mahalaga may magulang ka. Lahat yun mahalaga. Mahalaga may pera ka sa bangko. Pero tanong ko, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Ibig sabihin may mahalaga pa mo doon, Pastor? Oo, kasi pinaka nga eh. Yung nabanggit ko, mahalaga lang yun. Mahalaga may anak. Mahalaga yung nag-aaral. Talagang matutunan. Oo. Pero sabi ko, ano ang pinaka talaga? Pinakamahalaga sa lahat. Mahalaga ang may pwesto. Pero, yung tanong ng ating pag-aaralan, ano ang pinakamahalaga sa lahat? Tulad sa nabanggit ko kanina, example pa lang yun, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang pagmamahalan sa pamilya, mahalaga ang hanap buhay, mahalaga ang may bahay ka, mahalaga yung may info ka sa bangko, mahalaga yung mayroon ka negosyo. Pero, mayroon pang tataas din. Yun ang gusto natin makita, mabulsay, yung sagot, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sabi nga, kanina, mahalaga yun ako. Pero ang tanong ko, anong pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Wala makakasagot? Malapit na eh. Kaya sabi niya, Bible, malapit na. Ito makinig ha, pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Papaliwanag ko, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Wala nang tataas dito. Pinakamahalaga. Makinig! Jeremiah 9:26 hanggang 24. Makinig ha. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. Mahalaga yung karunungan, di ba? Pero huwag kang magyayabang dyan. Huwag kang magmapuri dyan, sabi ng Panginoon. Walang say-say ang karunungan mo. Lilipas din yan. Mahalaga lang yan. Ang ating topic, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Sabihin natin, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Parang si Marcos, si BBM, si Marcos man, hindi niya pagmayabang yung pagiging presidente niya, pero pagdating ng eleksyon, mayroong possibility na matatalo. Ibig sabihin, mayroong katapusan, diba? Wala pang nakakasagot. Ano ba talagang pinakamahalaga na wala nang makakaigit sa dito? Huwag magmapuri ang mayayaman sa kanyang kayamanan. Isipin mo yan, kahit ang kayamanan mo, wala rin say-say. Kahit anong yaman mo sa lupa, natatandaan ko, sabi sa Marcos 8:36, sabi ni Apostol Marcos, maangkin mo man ang lahat ng kayamanan, ari-arian sa sanlibutan, kung ang kaluluwa mo naman ay map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 pa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 p
ay ganito. Dito magmapuli sa kanyang naunawaan at nakikilala
ito na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandang loob ng katarungan ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito, nalulugod ang Panginoon. Diba ha? Ano daw pinakamalaga? Yung mayroon kang Panginoon, mayroon kang Diyos na itinataas sa buhay mo. Kahit wala kang pera, wala kang kayamanan, nakatira ka sa isang pusali, mayroon kang Diyos sa puso mo. Kahit di ka kumakain ng 3 bisis ang araw, basta mayroon kang Diyos. Kahit wala kang pera, mahalaga yun na mayroon kang Diyos na kinikilala. Tama? Kahit anong ba yung pera mo? Ang dami mong pera pero wala kang Diyos. Makinig, kahit gaano ka pa katalino, wala rin sa isa yan kung wala kang Diyos. Dahil ang sabi ni Jeremiah, ang dapat ganito magmapuli kayo sa Diyos. Alam niyo bakit? Yung mga bagay na yan, pera, pamilya, trabaho, dagdag na lang ng Panginoon yan. Pero kung ang tao walang Diyos, anong tawag sa kanya? Miserable. Para siyang daga na walang katutunguhan. Buti pa ang daga, may lungga eh. Tama? Pero yung tao pag walang Diyos, miserable. Alam niyo, may natatandaan ako, isang sikat na modelo, ibang isip na ito. Pinakasikat siya na modelo sa Amerika na ang pangalan niya, Marilyn Monroe. Pinakamayaman, maraming pera, nakahiga sa salapi. Lahat ng ari-arian na sa kanya. Lahat ng gusto niya, napupunta sa kanya. Kotse, magarang kotse, bagong labas. Magandang lalaki, guwapo. Pag gusto niya, mapupunta sa kanya. Bakit? Marami siyang pera eh. Pero ito ang tanong. Nagtataka ang mga FBI, kasi sa ibang bansa FBI, sa ating FBI. Pag sinabing FBI, Federal Bureau of Investigation. Nagtataka ang mga FBI kung bakit nagpakamatay ang modelong ito. Sa dami ng kanyang salapi, sa dami ng kanyang ari-arian, kotse, magagarang sasakyan, mga lalaking nagwagwapuhan, mansyon. Ano ang dahilan? Bakit siya nagpakamatay? Naglaslas ng kanyang pulso at nakita ng FBI doon sa bathtub na naliligo sa sarili ng dugo. Anong dahilan? Ang daming pera eh. Ang mahirap pag nagpakamatay normal eh. Dahil ang mahirap, pari walang pera, maraming problema, normal yun, di ba? Pero siya napakayaman eh. Kaya niya nga raw bilhin ang Pilipinas. Isipin mo, bakit nagpakamatay? Bakit nagpakamatay? Bakit naglaslas? Kaya yung pananaw, bakit? Very good. Walang Diyos sa puso niya. Tama siya. Marami siyang pera. Lahat magagawa. Alam nyo, nasolve ang investigasyon na yun. Bago mamatay, ang modelong iyon, sumulat, kinuha yung dugo niya, isinulat sa salamin. Ano nakalagay? My life is empty. Ano sa Tagalog? Ang buhay ko, bakante. Walang Kristo. Walang Diyos. Walang buhay. Walang buhay. Di ako nasisiyan sa mga kayamanan na yan. Isipin yan ha. Kaya pinakamahalaga sa lahat ng bagay, mayroon kang kinikilalang Parang sinabi niya, ang buhay ko wala. mahalaga sa lahat ng bagay, mayroon kang Diyos na kinikilalang. Take note, sa langit kung gagalit, maraming tao ang nakakakilala sa Diyos. Pag tinanong mo, ikaw ba naniniwala kang may Diyos? Ano sagot sa'yo? Bilin. Oo naman. Naniniwala kung may Diyos. Nasaan ang Diyos? Palilim pa yan, gaganin yun. Balaglag yung ego. Kasi lang, nananalangin din naman ako eh. Kahit di ako nagsisimba, sabi nga ni brother kanina dito, kahit di ako nagsisimba, nananalangin ako. Hindi ko garantiya yun. Ang mahalaga dito, mayroon kang pagkakilala sa Diyos.
Kaya ang ating pamagat, ang pagkakilala sa Diyos. The knowledge of God. Paano mo makikilala ang Diyos? Hindi naman ako nakakalimot eh. Kapag dumadaan niya ako sa simbahan, nagsasanod-trip lang ako. Garantiya ba yun? Sa evidence? Nananalangin naman ako. Satanas ka, nananalangin din. Satanas ka, naniniwalang may di ba? O, sabi ng Bible, si Satanas man, nananalangin din, nanginginig pa. Natatakot. O, anong pagkakaiba niyo ni Satanas? Pag naririnig niya na yung salitang Panginoon, nangangatal na si Satanas. Ito ang tanong. Ano ang pagkakaiba niyo ni Satanas at ikaw? Ang paniniwala mo, hindi garantiya. Gandang hapon po. Hapon po. Hindi po garantiya yun. Kaya po ang ating mensahe, ang ating topic, ang pagkakilala sa Diyos. Sa knowledge of God. Mahalaga ito mga kapatid. Alam mo, nakakalungkot isipin niya yun. Kahit ang mga bata nababahira ng malito. Pag nakakita sila ng larawan ni Jesus, anong tawag nila? Ano ba, dinikit dyan? Dinikit. Yung larawan ni Jesus Cristo. Anong tawag ng bata? Sir Bilin. Anong tawag? Ha? Anong tawag ng bata? Pag nakadikit yung larawan ni Cristo, anong tawag ng mga bata? Sige. Anong tawag mo, ne? Pag nakadikit si Cristo, yung larawan ni Cristo, anong tawag mo? Papa? Papa? Si Papa Jesus. Pag itinabi si Mary, anong tawag? Mama Mary. Tama ba yun? Tama? Di. Ulitin ko. Pag si Jesus nakapaskil, tawag mo Papa Jesus. Pag nakatabi si Mary, ang tawag mo, Mama Mary. Tama ba yun? Mali. Okay. Kasi ang Papa at Mama, magano yan? Ang Papa at Mama, magano yan? Magkasawa, tingnan mo, maling turo na yan. Isa na yan, na naililigaw natin ang mga kabataan. Dapat ma-educate natin sila yung tamang pananaw, tamang pagkilala sa Diyos. Pwede mo na sabihin, Lord Jesus, Papa, yan. Sila ay mag-inasalaman lamang. Tandaan natin, si Maria, kasangkapan lamang. Kasangkapan lamang ng Diyos para isilang ang ating tagapagligtas. So bago tayo, baka maligaw tayo sa ating mensahe. Sorry, late. Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Pwede pa, nakabol pa. Habol pa. Ano ang pinakamahalaga? Kaya ang ating topic, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Sabi ni Sister Evelyn, sagot mo kanina? Mahalin ang Diyos. Mali ng Diyos, sabi ni ng kanina ng ating Bible. Diba? Sabi niya, utos. Tama naman po yun. Pero ang pinaka-main point, ang pinakamalaga sa lahat ng bagay, babasahin ko po kapatid para maunawaan natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marurunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Hindi, ang magmapuri ay dito, magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala. Ang pinakalamala. Na maunawaan mo, makilala mo ang tunay ng Diyos. Hindi lahat ng tao binigyan ng Diyos ng unawa para makilala siya. Basta ang tao naniniwala, may Diyos. Pero pag tinanong mo ang pangalan ng Diyos, basta Diyos. Malinaw na wala sa Kanya ang pangunawa. Kasi ang mahalaga, makilala natin ang Diyos. Biktima na po tayo ng malaking reliyon. Na kung sino-sino sinasalpak na Diyos. Na sino ang aming pinapanalangin. Iisa lang ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Okay? Ano ang pinakamalaga? Makilala natin ang Panginoon Diyos. Ito ang pangalawang tanong. Bakit gayon kahalaga ang mga bagay na ito? Bakit gayon kahalaga? Pastor, bakit gayon kahalaga ang makilala natin ang Panginoong Kristo? Kinig, ang sabi ng John 17:3, ito buksan natin. Kasi kung nakatayo ko si Sister
Ibili sana magbabasa, nakaupo ko. Bakit gayon kahalaga ang mga bagay na ito? Makinig ha. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at Jesucristo na iyong sinong. Yun ang mahalaga na makilala natin ang tunay na Diyos. Bakit? Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng Diyos na sinasamba ng tao may buhay na walang hanggan. Sabi ng ating pastor kanina, ang linaw na binabanggit niya bago tayo magsimula, ang sabi ni Jesucristo, kung palabasa kayo ng Biblia, sabi ni Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makaparoroon sa ating Ama. Hindi pamamagitan. Hindi sinabi ni Jesus, hindi yun, puntaan mo, talihan mo, para maligtas ka. Sumali ka sa iba't ibang reliyon, maliligtas ka, nandun ang buhay na walang hanggan. Mali, hindi totoo yun. Dahil, sabi ng Biblia, ang makilala kanila na ikaw, Kristo, na matay ka sa krus, para sa lahat ng tao, para iligtas sa kanilang kasalanan, makilala kanila dahil nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Aba, nagkakamali po ang iba na nananalangin, umaasa may buhay na walang hanggan. Sabi ng ating pastor, ang buhay na walang hanggan, hindi ura-urada yan, matatagpuan mo. Maraming tao kung sinabi mo, saan mo gusto, langit, impyerno? Taas ang kamay gusto sa langit, ang dami, di ba? Taas ang gusto sa impyerno. Bakit? Pagka langit, ang dami. Bakit? Kasi nasa nila buhay na walang hanggan. Tama naman po yun. Pero, tandaan natin, hindi ganun kadali. Kung hindi po tayo masugid na kikilalanin natin ang ating Panginoon Jesucristo at alalahanin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi biro-biro na ipinako sa krus na pangiting-ngiti lang ang Panginoon, sasabi natin, o joke-joke lang. Kung ating panunuorin yung tinatawag na Passion of Christ, yung kanyang paghihirap, pagpapasa na napakabigat ng krus, ipako, hagupitin, sundutin, tagliliran. Hindi yun para bayaran ang kasalanan ni Kristo. Hindi. Walang kasalanan ang Diyos. Walang kasalanan ni katiting ang Diyos. Bakit siya nagdusa? Alang-alang sa atin. Alam mo, tutuhanan yan, tayong dapat parusahan. Bakit? Tayo nakasala eh. Diba? Tayo ang patuloy na namumuhay sa kasalanan, dapat tayong managot. Siguro hagupitin lang tayo, marami na tayong reklamo. Pero si Kristo katakot-takot na latigo ang inabot niya. Bakit niya ginawa yun? Alang-alang sa masaganang pag-ibig niya sa atin. Yun ang dapat tingnan natin, yung ginawa ng ating tagapagligtas na siya lamang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, hindi lahat ng inaakala nilang Diyos makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala po. Hindi po makapagbibigay ng buhay na walang hanggan yun. At alam niyo bakit? Dutugtungan ko yung sinabi ng pastor kanina. Makipot ang pintuan. Pinig! Makipot ang pintuan ng papasok papunta sa langit. At kukunti lang ang makapapasok doon. Bakit kukunti? Kunti lang yung naniniwala. Kunti lang ang nagpa-participate, kukunti lang nagpapaunlak sa anyaya ng Panginoon. Mapalad kayo, si Sir Bilin, ikaw, kayo si Sir, mapalad kayo na ang panyaya ng Panginoon, pumunta kayo dito. Bakit ko sinabi napakahirap pumasok sa makitid na daanan papunta sa langit? Sabi ni Sister Evelyn, kukunti lang nagpapaunlat. Ang iba, bibingi-bingihan, nanonood ng telenovela, mamaya na yan. Buhay na walang hanggan lang naman yun. Lang ha? Kukunti ang makapapasok. Bakit kukunti? Kasi ang Panginoon, direktahan kung magsalita.
mahigpit, ika nga. Kasi, bakit kukunti? Kukunti lang ang papasok kasi napakahigpit naman kasi dyan eh. Napakahigpit dyan sa Bernardo na yan. Ang daming bawal. Saka ba? Kaya mahirap makapasok eh. Kasi daming bawal. Bawal mag-asawa ng marami. Bawal mag-inom pag-araw ng linggo, maghanap buhay. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Ang daming bawal dyan. Ang sabi ng Panginoon, maraming pumapasok sa maluwang na pintuan. Ito ang hinahanap ng maraming tao. Bakit? Sabi dito, kaisi-isi lang. Dito, lahat pwede. Lahat malaya ka, walang bawal-bawal. Ayoko dyan. Ayoko dyan sa nangangaral na yan, ang daming bawal. Hindi po pinagbabawal ang Panginoon yan para higpitan kayo. Para yun sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya napakahirap. Alam nyo, bago ako magtapos, may isang lalaking mayaman. Mayaman siya, pinakamayaman. Dahil sa dami ng kayamanan niya, nung makita niya si Jesus, sabi niya, mabuting guro. Kasi pagkilala niya kay Kristo, hindi niya tinawag na Panginoon, hindi guro. Teacher, master, mabuting guro. Ano ba ang dapat kong gawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ni Jesus? Alam mo na ang mga utos eh. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, sabi ni sa Ramilin, ng buong kaluluwan, buong lakas, at buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Pag nangyari yan, sumunod ka sa akin, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sumunod ba yung lalaki? Palagay mo. Mayaman siya, ha? Pinakamayaman. Sa palagay nyo, sa senaryo nyo, sumunod siya? Taas ang kamay na nagsasabing sumunod. Mayaman siya. Siya ang Tama po. gawa ng bata. Bakit hindi siya sumunod? Nalungkot ang mayaman. Nung nalulungkot siya, nabasa siya ng Panginoon sa kanyang isipan. Kasi ang Panginoon, kahit anong tago ng lihim natin, ayan. Nakita niya yung lalaki na yun, nagsisinungaling. Hindi niya ginagawa yun. Walang nakasunod sa kautusan ng Panginoon. Wala. Kahit isa. Kaya nga sabi ng Bible, walang matuwid. Wala. Walang umahanap sa Diyos. Wala. Wala kahit isa. Nagsisinungaling yung lalaki. Pero para hindi lumabas sa kaya, sabi ng Panginoon, mabuti kung ganun. Isang bagay ko pang gagawin. Ano yung guro? Ipagbili mo ang iyong ari-arian. At ipamahagi mo sa mga dukha. Kung sinabing dukha, may hirap. Ginawa ba ng lalaki? Hindi. Kumbaga, parang ganito. Ano pa, siniswerte? Pinaghirapan ko yan, kaya ako nakamit yung mga kayamanan na yan. Yung magara ang bahay ko, magara ang kutsi ko. Diba? Ibigay ko sa'yo, ano kahilo? Tayo, kung dadalhin natin, kumbaga, mapapanis ng ulan, saka mo pa ibibigay sa kapwa mo. Parang ganun. Kaya nalungkot ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, napakahirap makapasok sa kariyan ng Diyos ang mga mayayaman. Mabuti pa ang kamilyo, madali pang pumasok sa butas ng karayot. Talinhaga yun. So, ibig sabihin ng Panginoon dun, kung gusto mong sumunod sa Kanya, at nagnanasa ka ng buhay na walang hanggan, ba, hindi siyang Indianin. Pag alam yung Bible study, Sabado ngayon, Sister Emily, gawain pala natin, darating si Pastor Alan, si Pastor Ramon. Gawain natin, hindi kayo susunod kay Pastor Alan, kay Pastor Ramon. Susunod kayo sa Panginoon. Tama? Kasi gawain, ito yung bibigyan ng buhay ng walang hanggan ng Panginoon. Bakit? Hindi niyo pinagkait yung mahalaga yung oras. Kasi ano ko, magtutungit pa naman ako ngayon, kailan pa dumating. Saka na yung pastor mo. Yun ang kayamanan. Ano yung kayamanan na tinutukoy? Wala man tayong ari-arian. Literal, yung kayamanan na ito yung mga tinatawag vices.
Ano yung vices ng tao? Marami. Na dapat yung isuko sa Panginoon. Diba? Kung ikaw ay manginginom, isuko mo yan. Isuko mo sa Panginoon, naalisin yan. Kung ikaw may bisyo na hindi matanggal sa'yo, isuko mo. At aalisin ng Panginoon. At ang kasunod nito, sabi niya, sumunod ka sa akin. Pag sinabing sumunod, mayroon bang sumusunod na hindi gumagalaw? Pag sinabing sumunod, it is a verb, action word. Pag sinabing sumunod, ura-urada ka, gagawin mo. Mayroon kang action. Para kang inutusan ng magulang mo, anak, bili kang isda. Saan? Sa palengke. Upo. Tapos nakaupo lang. Sumusunod ba yun? Malagay nyo. Anak, bumili ka isda. Upo. Tapos hindi mo kung sumusunod ba yun? Chicken bilhin? Hindi. Ang gusto ng Diyos, mayroon kang kusa. Oo. Mayroon kang pagkukusa. Advance ang isip mo. Uy, may gawain. Sabado pa lang ngayon. Super bilhin, tara na. Ihanda na natin ang upuan. Darating sila Pastor Alan. Tuturo sa atin. Yun. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa Kristo. Ulitin ko. Ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, yung makilala natin. Ang tunay na Diyos. Si Kristo na kanyang sinunod. Siya ang namatay para sa atin. At alam naman natin ang Panginoon sa Kristo nabuhay, diba? Kung paano nangyari sa Kanya, ganun din po ang mangyayari sa atin. Tayo, tapos ang kontrata natin sa lupa, lahat naman tayo, sabi ng ating pastor, lahat tayo aalis dito. Aalis ng walang balikan. Ang tanong, alam mo ba kung saan yung utang mo? Saan ang destination? Dahil nakikinig ka sa salita ng Diyos, ang pangako niya ang panghawakan mo. Magkakaroon ka, buhay na walang. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Hindi. Mayroon na tayong lakas na loob. Sino gusto sa langit? Hindi ka na mag-aatubili na. Parang alanganin, di ba? Ayaw nila sa impyerno. Bakit? Alam na nila eh. Alam nila, malamig doon eh. Malamig ba, Pastor? Mainit? Mainit. Diba? Sabi nga ni Pastor dito nga lang, nagreklamo na tayo pag alas 12. Kainitan lang tayo, nagreklamo na tayo. Hindi sapat ang electric fan. Hindi sapat yung... Lalo na doon. So, sa ating pagbabalik, alam niyo, pag kayo itanong ko sa sunod, alam niyo, titingnan ko kung sino nag-aral talaga. Kung sino talaga ang nakakatanda ng ating ano ang pinakamalaga sa ating buhay. Sagot, makilala mo ang tunay na. Okay? Sabi ko nga nabanggit kanina, kayamanan, karunungan, katalinuhan, mahalaga yan eh, pero lahat lang yan, may katapusan yan. Mayaman ka? Oo, katapusan yan. Kung wala ka namang Kristo, wala kang Diyos sinikilala. Wala rin siya isa eh. Pinakamayaman ka nga sa buong mundo, mamamatay ka, hindi mo rin madadala sa hukayan. Nalala ko, dito tayo magtatapos, si Pangulong Marcos Sr., ang tatay ni BBM. Nung ililin siya sa libingan ng bayani, libingan ng mga bayani, pinagmamasdan ko si Live sa tulad. Pinagmamasdan ko si Pangulong Marcos Sr. Ano kaya ang huling ilalaglag doon sa lupa? Nung makita ko na yung ataon, di ba? Ginaganon ko sa automatic. Pagkataas ang ataon, sumunod, watawag. Sabi ko, ito na, ano ka? Iniisip ko na, baka sunod dito, baka yung mga ari-arian niya, yung ginto niya nang naipon. Wala eh. Ang huli kong nakita, yung watawag. Ibig sabihin ang tao, kahit gaano kahalagay sa iyo yan, kamulo. Walang sa iyo yan. Kaya nga, ang pinakamalaga, pag-aalis tayo sa mundo, mayroon kang kinikilalang, yun ang pinakamalaga. Salamat po. Yan lang ako na. Amen. No? So, tuloy lang kayo, no? Meron ba tayong natutunan? Yan. So, sa sunod po na muli na Sabado, ang gawain po natin tuloy-tuloy po ito hanggang sa umalis tayo dito sa mundo.
Hindi po ba? Matatapos po ang Sabado kapag nawala na po ang tao. So hanggat buhay ang tao, nagpapatuloy po ang Sabado. No? Kaya tuwing Sabado po ay patuloy po tayo at sana po ay magkaroon po kayo ng excited na uy, Sabado na naman, darating na naman kami, no? Para mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Kasi darating po ang araw, mawawala na po ang mga ngaral ng mabuting balita. Darating po ang araw yan. Kasi sabi po sa Amos, darating ang panahon na pairalin ko ang tagutom, magugutom sila, hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, hindi sa tubig, kundi ang kanilang kagutuman ay ang aking mga salita, ang kanilang kauhawan ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa hilaga, timog, kanluran at silangan, hanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi nila ito masusumpungan. So ibig sabihin, kapag nawala na po kaming mga ngaral o tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon kasi magkakaroon po ng rapture, na buhay ka man o patay, kukunin ka po ng Diyos. No, alisin tayo lahat dito sa mundong ito. Kaya yung mga maiiwan sa mundong ito, yung mga taong walang pananampalataya na sa Diyos. No, mga taong walang pananampalataya. Kaya yung mga umatin po sa gawain ng Diyos, ang promise ni Lord, ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Diyos sa mga umaatin. Kung sa mga hindi umaatin, ang pangako ng Diyos ay wala. Ansa ang patutungo nila? Sa apoy ng impyerno. Bakit? Kasi wala silang panahon na paglingkuran ang Diyos. Parang buhay lang natin yan eh. Subukan mo, wala kang panahon sa pag-aaral mo. Estudyante ka, wala kang panahon sa pag-aaral mo. Meron ka bang patutunguhan? Wala. Bakit? No? Bakit? Kasi wala kang panahon, hindi mo binigyan ng time ang panahon ng pag-aaral mo. Di ba? Katulong lang mapupunta sa iyo kasi hindi ka nag-aaral. Pero kapag binigyan mo ng panahon ang pag-aaral mo, nakapagtapos ka, nakapag-graduate ka, anong gantimpala matatamo mo? Magandang kinabukasan at magandang trabaho. Ganun din sa paglilingkod natin kay Lord. Sabi ng Biblia, magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos. Yamang hindi nasasayang ang iyong pagpapagal. Ibig sabihin, hindi nasasayang itong pagdadalo natin dito. Mayroong pagpapala ang Diyos na inihanda sa atin ng Panginoon. Hindi man dito sa mundo o maging sa langit man. Kasi sabi ng Diyos, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. Amen po ba? So, purihin na Panginoon at salamat at meron po tayo. Hawakan mga tayo po yung magtatapos na po sa ating gawain. Tayo po yung mawit sa punto. At ipanalangin mamaya ni Pastor Ramon ang ating huling panalangin sa punto. Ulitin po natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking Tagala ka na tulihan, lumatuman ang problema, walang makapag-iwalay, walang
o Diyos, Panginoon ng langit at ng lupa. Salamat sa isang pagsama ninyo sa amin. Salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Tunay nga na napakahiwaga ng iyong mga salita. Kaya ng amin, Panginoon, hindi namin kayang sumunod. Maliban ng iyong banal na Espiritu ang siyang umaakay sa amin. Yung banal na Espiritu na ibigay ng pagnanasa sa aming puso na kaunlakan namin ang iyong paanyaya. Dahil nalaman namin, Panginoon, ang ginagawa namin ay nakakaroon ito ng kabuluhan. Yes. Na hindi kami sumusuntok sa buwan, na wala lang, kaya kami nakakatipon. Hindi ang lalunin, Panginoon, na pakinggan ang iyong mga salita at nalaman namin na pinakamahalaga pala sa lahat ng bagay ang makilala ka namin, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na umako ng aming kasalanan, na siya nagbayad ng aming kasalanan. At hindi lamang yung Panginoon. Nilapatan mo kami ng iyong awa, yaya, at nakita namin kung paano ka nabuhay, at ano ay matay. Ganun din po ang nangyayari sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Puno-puno ng kaalaman, puno-puno ng hiwaga. Salamat at ito'y magagamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Turuan mo din na may bahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay, lalo na po sa aming mga anak, aming mga asawa, aming mga apo, sa aming mga kamag-anak, kapitbahay. Hindi namin kayang gawin ito maliban na ang lingas ng banal na Espiritu ang nakasa amin, Panginoon. Na ibubuka mo ang aming bibig upang maipahayag namin napapanahon man o hindi ang iyong mga salita. Na kami man, Panginoon, ay piting maging kapangkapan. Ang paano po ginamit ang mga kapapagturo ito sa atin ito. Kami po, O Diyos, gamitin po kami bilang kapangkapan. At sa mga oras nito, Panginoon, dalangin namin ang aming mga kasamahan na hindi nakagalo. Yes, Lord. Kung ano man po kanilang pinagkakabalahan, patuloy na ipalaalam mo sa kanila ang mahalagang gawain lalo araw ng Sabado. Sila man, Panginoon, ay pumunta rito sa kinig ng mga salita. Salamat po sa mga nakinig. Dalangin ko na patuloy. Buksan mo ang kanilang puso. Linisin mo po ang kanilang isip. Bigyan po sila, Panginoon, ng karunungan na nagbubuhat ko. Maraming salamat kung paano niyo kami dinala na maluwalhati at ligtas sa lugar na ito. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwalay, hindi sa presensya mo, Panginoon. Nawa taglay namin ang iyong kapayapaan, taglay namin ang kagalakan na nabubuhat sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming panalangin, pangalan mo ito. Amen. Okay po, God bless po. Tapos na po tayo. At yung ano mamaya, ay picture mo kaya muna tayo. Para ano mo. Oo. Sige, picture mo kami. Para kasi ano natin kay Sister Juliet. Yes. Saka. Okay. Ano ko na yung attendance dito? Oo, yung attendance. At kay Sister Open din natin yan ibibigay. Po, contact ko na lang po. Oo. Salamat po. Sige. Tapos mamaya, isend ko na rin ko sa iyo yung video. Ha? Yes po kayo pa. Sige. Sa Sabado uli, ha? Sabado uli. Just salamat. Shing-baring-garing-nya!